Hello everyone, I am Teacher Michael and welcome back to my YouTube channel and to my Facebook page, Learning Materials for Kids. Ayan, yung sa background ko po, kung makikita nyo, meron po akong improvised na whiteboard. Ayan, yan po ang gamit namin, yung improvised na whiteboard. And then, nung nakaraan kasi, ay nag-post ako ng picture ko. Tapos nakita nila yung whiteboard. At tapos, madaming nagtatanong kung paano ko nga daw po or paano namin ginawa ng katamper ko yung improvised na whiteboard. Ayan, and then nag-post din ako ng video sa aking page na Learning Materials for Kids kung paano ito ginawa pero hindi po masyadong detail. So, ang gagawin ko po is to explain yung kung paano po ginagawa ang improvised na whiteboard. Okay. So, ang ginawa ko po muna ay gumawa po ako ng ganito po sa PowerPoint. Yung meron pong blue, red, blue lines. Tapos silagay ko sa taas, halina't matutong magsulat. Ayan, ginawa ko po ito sa PowerPoint. And then, isi-save ko po ito ngayon sa desktop as JPEG. Ayan, isi-save ko siya as JPEG. Okay, pasensya na kung gumagalaw po yung camera ko kasi po ay medyo mahangin po dito sa classroom. Ayan, so isi-save ko siya sa desktop. Tapos, I will be saving it as JPEG. Ayan, piliin nyo po yung JPEG format. Ibig sabihin po ng JPEG format ay para magiging photo po or picture format yung iyong ginawang PowerPoint. Ayan. So, nasa desktop na po siya ngayon. Okay, at dito na po siya sa aking desktop. Picture na po yan. Now, paano po ba siya gawing tart papel para maging ganito po siya kalaki? Gaya po ng nasa likod ko. So, ang gagawin po natin, mag-open lang po tayo ng ating MS Excel. Ayan, open natin yan. Tapos, i-insert na po natin yung JPEG format na ginawa po natin kanina. Ayan. Okay, insert po natin siya. Ayan. Okay, so naka-insert na po siya. Ang gagawin ko, papaliitin ko muna siya para po mas maintindihan nyo po mabuti yung tutorial. Ayan. Ang gagawin nyo po, para maging tart papel po ito, is i-click nyo po ito. Di ba meron pong tatlong icon dito? Merong normal, merong page layout, at saka page break preview. I-click nyo po ito, yung normal. Ayan, i-click nyo po yan. Tapos, i-zoom out nyo po. Ayan, i-zoom out nyo po totally. Ayan. Zoom out totally hanggang 10% po siya. Ayan, kung mapapansin nyo, meron na pong mga rectangle dito. Ayan, napatayo. Ang katumbas po nito ay isang bond paper. Ayan, ang katumbas po niyan ay isang bond paper. Ito po ay naka-portrait. So, ang gagawin natin ay gawin po natin siyang landscape. Ayan. So, papalakihin po natin itong photo na nilagay natin. So, kung ganyan po kalaki, yung gagawin natin, ang adjustment natin, ang mangyayari, ang magagamit nyo pong bond paper ay nasa 3x3. Ayan. 3x3 po yan. O, 3x3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. 3x3. Ayan. So, kakailanganin nyo lang po ng 9 na bond paper so, kapag ganito po ang adjustment ninyo. Pero since itong whiteboard po namin sa likod, sa left side lang po yan ha, sa left side, ang ginawa po namin dyan ay 6x6. Ayan, 6x6. So, ang gagawin natin, i-adjust natin siya. Ayan, 6x6. Ayan. Okay. Adjust po natin siya. Tapos, palitan po natin yung size. Ayan, naka A4 naman po siya. Tapos po, pwede nyo na po itong i-print. Kapag po i-print nyo po ito, ayan, ganito na po ang mangyayari. So, 6x6 po yung ginawa nating adjustment. Kaya, kailangan po natin ng 36 na bond paper. Kapag printin po natin yan, ganito na po ang kalalabasan. Ayan, ganyan po ang kalalabasan. Kapag na-print nyo na, ang gagawin nyo na lang po is gupitin yung mga edges. Tapos, saka nyo po pagdidikitin or pagdudugtungin. Saka nyo po ilalagay sa board nyo, ididikit nyo po siya. Saka nyo po lalagyan ng plastic cover. Ng plastic cover na manipis. Tapos, pwede nyo na pong sulatan. Ayan, ganun lang po siya kadaling gawin. I hope na
may natutunan po kayo. Yung iba po hinihingi yung soft copy ng whiteboard, pero hindi nyo na po kailangan ng soft copy ng whiteboard kasi nga na-upload ko na po yesterday or the other day yung JPEG format. Kunin nyo na lang po yung JPEG format, yung photo, tapos ilagay nyo sa Excel. Tapos i-follow nyo po yung ginawa ko pong tutorial kanina kung paano gagawing tarp papel. And madali lang naman po, ulitin ko. I-click nyo lang po itong normal, tapos i-zoom out nyo po siya. Tapos i-adjust nyo na po kung ilang bond papers po ang inyong gugustuhin. Ayan. So ito sa kabila, 36 bond papers. Dito sa kabila naman ay 36 na bond papers. Okay? Now, ay try natin magsulat dito ha. Pero nung nakaraang video ko, pinakita ko din doon kung pwede bang sulatan, kung na-erase nga ba kapag gumamit ka ng whiteboard marker. Ayan. Sulat mo tayo. A, E, I, O, U. Ayan. Sulat tayo ng number. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Pwede po siyang sulatan. Tapos, kapag i-erase, ayan, madali lang po siyang i-erase. Ayan. So, I hope magawa niyo din po itong improvise na whiteboard po sa inyong classroom. Ayan, maganda po siyang gamitin. Instead po na gumamit kayo ng chalk, gumamit na lang po kayo ng whiteboard marker. Ayan. Good luck po. Sana po magawa niyo po yan. Tapos, i-message niyo po ako ng picture post ng classroom niyo na meron na pong whiteboard. Ayan. See you. Bye-bye.